Sa puting tabing, hindi kasama si Almera, ha? Hindi kasama si Almero. Sino yung Marks? Si Almera? Pagkalamera. Yan, alam na alam. Mera ang chismosa. Iba yung pakialamera, iba yung chismosa. Iba yung chismosa. Magkakaiba yan, magkakaibang departamento yan. Kung lahat na yun ay nasa sa iyo, kompleto ka. Complete package. Ay, gifted yun mga ganon. Gifted yun. Special child. Okay, so last time, once again, I do hope na we can able to satisfy also for those requests doon sa ating mga kapatiran. Salamat po sa inyong mga suggestions. Like ko naman sinasabi na we would like to listen also out there kasi hindi naman kami nakikinig. Kasi nandito kami, maliwanag po yung boses namin dito, kaya lang ba kayo pagdating sa inyo medyo, di ba? So, kung ano ba yung sitwasyon, like ko sinasabi, we will stand corrected. Tama ba sa sarili mo? Yeah, we will stand corrected kasi we need to also that others will benefit, di ba? Hindi lang yung kami dito. Dito talagang medyo mga sabi ko, mabibingi ka kasi malakas. But anyway, Psalms 111 verse 10, as what we have discussed last time, it says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding may have all they that do His commandments. His praise endures forever. So hindi ko na po ito tatalakayin ngayon, nire-review ko lang kasi papasok tayo sa ating lesson. So last time, I presented to you regarding this slide that abstract ideas have little charm or power for men. Kasi ang alam natin na porkit marunong magsalita yung tao, gifted na, hindi ho. Maraming gifted, yung pakialamera, mga chismosa, mga soul, gifted ho yan. Kaya lang, pag yung mga abstract ideas nila, pag yan yung pinapakinggan mo, delikado po ang lagay. No? Walang katiyakan kung nagsasabi ng totoo yun. Ang patunay yan, Roma 3:4, lahat ng tao sinungaling. Ibilang niyo ako doon kasi nakasulat din sa unang Juan 4:1, subukin mo ang espiritu kung sila sa Diyos. Huwag ka basta-basta maniwala. Ibilang mo ako ron. Unang Juan 4:1. Subukin mo. Subukin mo kung sila sa espiritu ng Diyos. Kasi hindi lahat na nagsasalita ng scripture ay nasa espiritu ng Diyos. So, fair po. Kasi yung Diyos na sinasamba ko, hindi marunong magsinungaling. Kapitulo 1, versikulo 2 ng aklat ng Tito. Kaya, He's fair. Katulad ng ating lesson last Friday, siya po ay fair maghusga, magtrato ng tao, pare-parehas po. Kaya doon sa nag-text sa akin just last night, Pastor, para hindi ata pantay yung sa amin ng Diyos. Nagkakamali po kayo, sister. Pantay po yan. So, i-review mo lang kung manunod ka ngayon. Kaya kung walang, kasi sabi nga manunod ka lang pag may wifi, consideration sa inyong lugar kasi malayo din yan. Medyo malabundok sa may parte ng Negros. So, ganun po yun. So, ang iwasan mo lang, kapatid, yung makinig ka sa taong hindi nagbabasa ng Biblia. O kaya nagbabasa ng Biblia, ipinapaliwanag niya ang sarili niya, hindi yung Biblia. So, kung mararapatin niyo po, nasa YouTube na yung ating mga ibang accounts, kaya pwede ka naman mag-review din doon sa ating Facebook account, marami po mga aral dyan. Aral ng Diyos, hindi ko namin aral yon. Pinangangaralan namin ang aming kapwa sarili dito. Kami man ay napapangaralan din ayon sa Biblia. So, bago tayo padadala doon sa mga tumatakbo ang kokote. Yan, yung mga kokote, yung mga isip, mga invento. Ganito lang gawin mo, sis. Basta't manalangin ka lang. Hindi naman basta-basta yung panalangin eh. Gusto mo bang malaman kung para saan yung dalangin? The only access you have to God, prayer. That's the only, wag mong sabihin, basta panalangin ka lang, hindi ho, ganun ang batas. May batas ho sa panalangin. So muli, sa abstract ideas, huwag ho ganun. Huwag niyo hong isugal o
o wag yung basta-basta na lang itaya yung kaluluwa mo. Minsan ka lang mamatay. Minsan ka lang mamatay. Minsan lang. So ngayon, sa buhay natin, kailangan pag-aralan. Kasi bakit ano ba yung abstract ideas? Hango ito sa Google para hindi ako magkamali. Ito yan na. Ito yung pananaw ng Google. An abstract idea is one that lacks concrete physical details, things you cannot touch but you know exist. Abstract idea, sabi mo, Ses, magkakaroon ka rin. Ikaw naman, ano, kasi magkaroon ka eh. Pag sinabi mo, ay hindi ka magkaroon, mag-away kayo. Basta di pa sa'yo, okay ka. Alam mo sis, talagang gusto kong magkaroon ng kotse. Magkakaroon ka. Gusto ko, yung aking kotse nakapark dyan. Hindi. Nangyari na sa akin yan. Brother Billet, lang gusto ko na magkaroon ng kotse. Papakuha ko ng bago nun. Yan, yung kotse ko. Gusto. Hindi ka lang yung laro. Ganun talaga. So ngayon, may mga bagay na maniwala tayo sa tao dahil nga sa abstract ideas. In example ko yung world peace. Lahat ng tao nangarap na magkaroon ng kayapaan sa mundo. Kapayapaan. Yung Diyos ng mundong ito, hindi kapayapaan ang gusto niya. Kaya malabo mangyari yun. Warrior yung Diyos nito eh. Si Satanas. Pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4, nandun ko yun. Na binulang ng Diyos ng sanglibutan ito. Dahil sa pananampalataya. Upang hindi magliwanag sa kanila ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya wag kayo umasa na mamayayakap mo yung world peace ayon dito sa Biblia, ha? Kasi may ibang Diyos dito. Papalitan kasi itong mundong ito. Saka natin madadaanan yan, ang ipapalit ng Diyos nito. So, yan, pipili ka na magbisiklita doon punta Amerika. Hindi ka na mag-jogging mula Pilipinas. Ano lang yan, ay example lang yan. So, ngayon, as we go through this morning, kung saan God, the Son of God, Jesus Christ, saith that in my Father's house there are many mansions. That is in the John chapter 14 verse 1. I'll go and prepare a place for you. So yan yung sabi niya. But this morning, I would like to pass all those 1, 2, 3 hanggang 20, hanggang 21, 22 to allow you to read. Basahin niyo po kung ano mga talata. No? And I will start on 23. So 22, on verse 22, there is someone in the name of Judas. Hindi si Judas yung nagtaksil, patay na yun eh. So kasi mga pangalan na yan, parang sikat-sikat yan nung araw. Para bang William, sikat yan, dami mga pangalan yan, William Shakespeare, mga ganyan. O kaya yung mga pangalan na sikat, no? Na common, George, mga ganyan, mga common yan eh. Michael, yan, so daming Michael. So ngayon, ganoon din naman sa panahon ni Judas, ay sa panahon ni Kristo, daming mga Judas. Hindi porket Judas na. No? Judas. Meron din Jude dyan, di ba? So, okay. So, nandoon sa verse 22, may nagtanong. Someone asked Jesus, so I will start on his answer. Para magkaroon ng lasa ito, hindi ko isunulat yun para basahin mo at para may dugtong mo rito kung paano sumagot si Kristo. Okay, now, this is the answer of Christ. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. So, mayroong tanong dito sa 22. So, that's why that would be your assignment in order for you to clearly understand this. But I'm trying to do this as easy as possible as what the Holy Spirit has been teaching me. Jesus answered and said unto him, if a man love me. So he was answering something.
to a question. And then, he gives some pattern. He will keep my words. And my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. Karugtog yan doon sa versikulo 1, in my Father's house there are many mansions. So, regarding this, if a man love me, he will keep my words. So, this is a demonstration through the senses. God gave us what? The sense of hearing, the sense of seeing, the sense of smelling, the sense of touch, and the sense of feel. But people today use the sixth sense. Pang-anim na sense, non-sense. Kung tutuusin ganito, pasensya na po, lahat naman mayroong cellphone eh. Bato-bato sa langit lang kung may mga anak kayong maliit. Ito i-check ko lang kasi may nag-request nito. Pastor, baka sakaling makinig sa iyo yung mga bata. At yung mga batang isip ng mga magulang. Wala ka bang naobserbahan sa anak mo pagkagising cellphone hinahanap ko kaya laruan? Ayaw kumain pag ayaw maglaro. Pag ganyan na ganyan yan, lalaki yan na hindi matuwid. Balikan mo ako after 15 years. Hindi mo na matuturuan yan kasi yung utak niya nasa gadgets na. Hindi mo na maturuan magwalis yan. Hindi mo na turuan maglinis. Kahit obserbaran mo. Pati pagmamahal mo, kinuha na ng cellphone. Hindi na marunong magmahal sa iyo. Mas mahal yung cellphone nila. Pasintabi po. That is just a guidance. Demonstrations through the senses. Maintindihan mo kung sinasabi ko, kung ano yung sinasabi ni Kristo, tingnan mo kung may bata ka sa loob ng bahay. Tingnan mo kahit may matanda ka sa loob ng bahay. Once na na-addict na yan diyan sa sa mundong ito. Kaya thank you, Prox, doon sa post mo. That's the way it is. Kung hindi nyo napanood yung post ni Prox, maganda yun. Sa YouTube. Ganon din sa buhay natin kasi mas marami yung nonsense na ginagawa natin kaysa sa 5 senses. Kahit ayaw mo sa akin, sabi ko nga basta hindi ako Almera at hindi ako Almero. Hindi ako pakialamero, hindi ako nakikialam sa buhay mo. Ang pakikialaman ko kung yung gusto ng Diyos na ihatid sa atin ngayon. Okay, demonstration through the senses. If a man love me, he will keep my words. Nakikinig ka? Napakinggan mo? Nagsalita si Kristo? Nagbigay siya ng example. That is a demonstration through the senses. Bumalik po tayo sa dati nating nakagawian, na ginagamit natin yung tainga natin, ginagamit natin yung pang-amoy natin. Mabaho na pala, maglinis ako. Diba? Kasi, mas marami tayong inaapura. Sabi ko nga sa iyo oo, pag meron kang sinusubaybayan na series, ay di bali hindi ka maligo. Kahit hindi bali hindi ka kumain. Tawa si Lisa, ha? Hindi, kasi meron ka nakikita siguro, ha? Yan, di ba? Ganun yan Demonstration through the senses. Demonstration through the senses. 5 senses, ulitin ko ulit. Touch, feel, smell, seeing, and hearing. So, doon sa nagtanong na si Judas Iscariot, sinabi ni Kristo, if a man love me, he will keep my words. So, he started with the demonstration of one sense. Feel, di ba? Kasi ang pagmamahal, hindi mo pwede hawakan Hindi mo pwede makita. Pero pwede mong maramdaman. Feel, di ba? Bakit? Paano ba nasabing mahal mo isang tao?
Hindi mo naman nakikita. Mahal ko siya. Kasi feel mo. Tapos sabihin ng tao, ba't mo minahal yun? Bakit? Feel mo rin? Yung mga Almira Pakialamera, di ba? Magtatanong pa, bakit yan ang ginusto mo? Bakit? Ang puso ko, hindi mo puso. Di ba? Ang pangit naman yan. Akala mo, ganda niya. So, ganon. So, if a man love me, there is a declaration. Declaration of the reason. Kasi alam ni Kristo na wala tayong maging excuse sa Ama. Nasa Roma 1:20 yan, wala tayong excuse. So the Son of God has given us an example. If a man love me, he will keep my words. Declaration of the reason. He will keep my words. Wala ka nang mairason yan. Ito, declaration of the reason. Para bang ganito? Michelle, saan ka nang galing? Alas 5 labas mo. Alas 5 dos na. 2 minutes lang eh. Gano'n, di ba? Siyempre, magkano ka ng rason? Tingnan mo kayo rin mo, anong oras? 2 minutos lang. Ay, ikaw maglakad mula rito hanggang doon sa kasada. Baka 3 minutos yan. Tama? So, declaration of a reason. Declaration of the reason. Okay, umpisahan natin ito sa Tagalog. So, mag-umpisa niya na. Isa. John 14 verse 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita. Sandali. Ito. Ganda. Declaration of the reason. Ay kanyang tutuparin ang aking salita. Declaration of senses. Sumagot si Jesus sa kanya, ang kung sino man umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Doble. Tama? Tuloy. At siya'y iibigin ng aking ama, at kami papasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Biro mo? So, si Kristo at ang mamanahan sa iyo, kaya nga, nasa sa iyo. Manahan sa iyo. Kaya hindi mo, come, Holy Spirit. Nandiyan na nga dalawa pang Espiritu yan. Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Ama. Pati pa kanyang kabanalan. Tingnan niyo maigi yan. Kasi, may nagtanong sa akin, Pastor, pero wag mo lang, wag mo lang banggitin yung church namin. Sabi ko, hindi. Kasi nagkaroon kami ng revival. Every 3 buwan na kami ngayon, revival. Actually, nangangawit yung kamay ko sa katataas ng kamay. Tapos, come, Holy Spirit, I need you. Sa Pagaw naman ko, Bisaya ko na Pagaw na yun ko, Pastor. Kung saan mo na ako Sabi ko, ito, nanood ka sa linggo. Declaration of the senses and declaration of the reason. Ang sabi ni Kristo, ito sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ito ang sagot sa tanong niyo, kapatid. Hindi ko kinukontra kung anong mga doktrinang pinaniwalaan ninyo, kasi lahat naman ng iglesia may doktrinang sinusunod para isubmit sa sect, kung lisensyado kayo. Kung yan ang pinaniwalaan ninyo. Kaya lang wala namang problema doon sa sabihin mong come Holy Spirit. Pero mamaya, hayaan mo ako ipapaliwanag yan. Ito maliwanag na sinabi ni Kristo, whoever He is, anong lahi, anong kulay, anong tribo. Kung sino man ay umiibig sa akin, so fair, lahat, ay kanyang tutuparin ang aking salita. So everyone has an obligation. It is not a group. Hindi porkit na sa Jesus Word for Soul ka, kung si Elvin maliligtas lahat tayo, ligtas na, hindi, no. Ganon din naman, pag si Elvin namatay, siya lang.
Ayaw mo sumama, di ba? Eh, bakit pag mayroong bendisyon, gusto mo sumama? Di ba? Pasya, siguro pwede. So, ganito yun. Okay, mamaya, pasya tayo. Okay, so tira mo ha, ay tutuparin ang aking salita. Individual responsibility. Tama ba sa salita ko Individual, hindi as a family, kundi individual responsibility. Mayroon tayong sariling responsibilidad sa ating kaluluwa. Ngayon, pag tinupad mo yun, at siya'y iibigin ng aking ama, nagkaroon ng resulta. The Father loves you. Oh. At isinabay sa sarili niya, at kami, pasa sa kanya. Kasi dapat mong intindihin, Christ was talking something like a prophecy to someone because he's going back to heaven. At napatunayan niya sa Colossus 3:1 at maging man doon sa parting time ng maggawa, nakita ng marami ang pag-akyat ni Kristo muli sa langit. At siya ay gagawin namin aming tahanan. Sa 4:1, nangako si Kristo, in my Father's house there are many mansions. Pero dito sa lupa, habang nandito tayo ang gusto ng Diyos na maging tahanan ang puso natin. So, hindi mo kailangan kasi maliit ang bahay mo, pastor, hindi pwede sa Bible study. Mayroon kang kusina, pagkainan. O mayroon, doon tayo sa Bible study. Hindi mo naman kailangan ng malaki. Wala kami panghanda. Hindi naman ako, kung gusto mo, ako pa magbaon ng pagkain. Ganun lang kasimple yun. Kaya baguhin natin yung mga takbo dyan sa mga Pilipinas na maraming gustong magpunta Bible study, gustong sumama dahil mayroong arroz caldo, mayroong pinapaitan, o mayroong kalderita, whatsoever. Nakukuha yung magpa-Bible study. Dahil sa mga kapritsyo ng mga pastor. O magalit lang kayo sa akin. Magalit lang kayo. So, dito tinamuhan, ito tayo pala gagawin tahanan. Kaya tama lang sabi ni Pablo, you are the temple of God. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. So, hindi nagkakamali, hindi nakakontra si Pablo at saka si Kristo. So, tuloy dati, if a man love me, he will keep my words. Paano niya ito gagawin ng isang tao? So, patuloy si Kristong nagbigay ng revelation. Revelation of the affections. Yung affections ito ay pagmamahal. Revelation, pagbubukas ng pagmamahal. Kasi kung kulang ka sa pagmamahal, sigurado huwag ka maghanap ng pagmamahal. Di ba? Halika, kayo dalawa. Pag-display kayo, di ba? Dito yan, okay. Dito ako, diyan ka lang. Okay, tira mo ha. At ito ha, kunwari, ako yung middleman. No? Yung hindi nakikita, di ba? Kasi sa ating pagkakaibigan, sa ating relasyon, merong middleman eh. Isang mabuti, isang masama. Di ba? So ngayon, dito sa middleman, yan yung nakakaramdam na kung gaano ka magmahal kay Lerma bilang isang kaibigan, kasama sa trabaho, whatsoever, ikaw ganun din. Ngayon, kung halimbawa lang, mamahalin mo si Lerma dahil libre ka sa maghatid pag uwi. Di ba? Kunyari lang. Ito si Lerma, hindi niya alam, pero yung middleman alam niya. Totoo hindi. Na hindi naman ito pakialamero, hindi naman ito almero eh. Uy, hindi ko tutuman yan. Pero isang pakialamero. Ayan, di ba? Yung si naman ito, kunyari, mahalin ko si Lisa. Bakit? Kasi tuwing hatid, nagbibigay ng 100 eh. Di ba? Kunyari. Mamahalin ko siya kasi mayroong binibigay. Tama ba eh? You never know. Kasi sa panahon ngayon, we always want benefits. Yes. Friends that has benefits. Kung wala kang benepisyo sa isang tao, hindi na kayo friend. Tama ba rin? Yes. So that's the real truth dito ngayon. Tama ba rin? Yes. Can I say amen for that? Amen. Yes. Okay, thank you. Thank you.
Ha? So, revelation of affections. Na sinabi ni Kristo, pag mahalin mo ako, higit ka naming mamahalin, diyan pa kami titira sa'yo. Sarap no, di ba? Di ba? Di ba, Bro Prox? Ang sarap eh. Pag tutuparin mo ang mga itinuturo ko sa iyo, sabi ni Kristo yun, hindi ako. Sabi ni Kristo yun, wala akong tinuturo sa inyo, kundi yung turo ni Kristo. Tuparin mo kung mahal mo ako, sabi ni Kristo. Ang Ama, mamahalin ka rin. Kami dalawa papa sa iyo. Sarap no? Di ba? Ang sarap no? Mag-aba na sa iyo. Sino makakalaban sa iyo? Yan sabi niya, who will be against you? Who will be against you? Ginagamit nila sama-sama, mga kapatid. Ganito gawin natin, ha? Nasa atin ang Diyos, magpapabingo tayo para pambili ng pintura. Hello? Isang church diyan. Sabi si Pastor, pwede bang magpapabingo ang church para magkaroon ng likom na pera pambili ng pintura? Sabi ko, patawagin mo sa akin, Pastor mo. Pero mo yan kung ano-anong ginagawang negosyo. Sabi ni Pablo, hindi namin ikinakalakal ang mananampalataya sa loob ng iglesia. Hindi namin ikinakalakal ang salita ng Diyos. Tinanggap mo ng libre, ibigay mo ng libre. Ingat-ingat po. Ha? Kasi iba na ang pinupuntahan niya. Brother Prox, Ilocano man. Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Simungpat ni Jesus ket kinunana, kinkwana. No at tao nga agayat, kanya. Sa lembet, may tananto dagiti sa sao. Ket ni amak, ayaten nakto, ket umay kamto kinkwana, ket agna. Ed kamto kinkwana. Pag-night come to Kinkwana. Napakaganda yan. Kahit sa Ilocano, parehas lang po sinasabi niya. So, if a man love me, napakaganda niyan. If a man love me, he will keep my words. Ngayon, mayroon kasi 5 sensation eh. Kasi yung naramdaman ng tainga, yung napakinggan niya, hindi naman parehas sa kamay eh. So, 5 katotohanan yan. Katotohanan ng naramdaman mo, katotohanan ng paghipo mo, katotohanan ng nakita mo, katotohanan ng nalasahan mong kaligayahan, at sa napakinggan mong kaligayahan. Tama mali? So, it's truth. Kung naghanap ka ng katotohanan, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Siya. Hindi yung asawa natin. Kahit gaano ko kamahal si Brenda, kung tuturuan ako ng mali, lalo sa Biblia, maglalaban kami. Kasi si Kristo lang totoo. Itong totoo. Saan? Mayroong purgatorio. Hindi. Saan mo nabasa yan? Ha? Ang totoo, pag namatay yung tao, pag masama, pupunta sa purgatorio. Bigyan mo ako ng bersikulo kung mayroon ka makikita salitang purgatorio dyan sa Biblia. Ha? Bibigyan ko kayo ng pabor, kayo maghanap. Ay, hindi na ako mahirap maghanap ngayon kung anong mayroong salita sa Biblia. Kasi pwede ka lang magtanong eh. Sa Google, mayroon bang salitang purgatorio sa Biblia? Kahit na hindi ko basahin, hindi katulad ng ginawa ni Rizal. Kaya maraming humanga kay Rizal at kaya pinatay siya ng mga hindi niya kagusto dahil nabasa niya ang buong Biblia. Isinulat niya sa Noli Me Tangere at saka Il Filibusterismo kalaban sa relihiyon na namumuno noon. So yan ang history. Kaya pasalamat din ako at napag-aralan ko yung Noli Me Tangere at Il Filibusterismo. Pero kayo, wala na yan eh. Wala na istorya ganyan. Pero pwede mo basahin sa Google kung magtiyaga ang basahin. Now, so, sa panahon ngayon, if a man love me, ganun din ang sasabihin ni Kristo. He will keep my word.
Kasi nandyan yan nakasulat na yan sa versikulo. So now, we need to know that its truth has its own channel and method of getting at the mind. Ganito. Napakinggan mo ang salita ito. Pumasok sa isip mo. Itong napakinggan mo, lumabas na sa tayo. Hindi pumasok sa isip. May nagsalita. Halika. Ganito dalawa. Yan dito ka. Harap kayo sa isa't isa. Yan. So, meron ka sinabi. Says, ito gawin mo. Pampaganda ito. Diba? Tapos sabi niya, hindi pa ako maganda. Lalo kang gaganda. Diba? Pero meron katotohanan doon sa sinabi niya na dapat mong alamin. Diba? Ito naman isa. I says, mas maganda ito para sa iyo. Ano pala to? Nagbibigta talaga ng pampaganda. Sis, yung gamit ko parang parang sabon lang ginagamit mo. Bakit mo alam? Kasi ganyan din ginagamit ko noon, sabon. Tapos nagpulbo ka lang Ay, oo. Kasi yan ang trabaho niya. Alam niya. Sis, mas maganda ito. Maganda, pampaputi pa ito. Diba? So ngayon ikaw, magtatanong ka rin, mayroon kayong totoo yan? Tama mali. Thank you. So yun. So, ganyan parte. Una, Juan 4:1. Do not just believe. Test the spirit. Huwag ka lang basta maniwala. Subukin mo kung sila'y nasa sa espiritu. Katulad ngayon, lagi kong hamon yan. Subukin niyo po ang aming pangangaral na ipinaglilingkod namin sa inyo kung may katotohanan. Karapatan niyo ho yun. Pero wala kang karapatan na sasabihin, mali ako kung hindi mo pa napag-aralan. Diba? Pag-aralan mo muna. Kasi yung dalawa, siyempre, benepisyo. Diba? I'm doing this for my benefit na makapunta ako sa langit. I'm not doing this for you. Naging pabor ka lang sa isa sa tagapakinig dahil tinawag ka ng Diyos, binigyan ka ng pagkakataong makinig. Duda ka sa sinabi kong pagtawag? Well-level.gmail.com at papatunayan ko sa iyo, kahit mag-message ka lang. Kung ngayon nakikinig ka, papatunayan kung tinawag ka ng Diyos. Tama? Kung nakikinig ka ngayon, kung lumampas yun, hindi ka nga nakinig. Because there is a truth, a method of our own channel of getting at the mind. Nahigo mo, kunwari. Ito na kita. Malambot. Ano kaya ito? Nasa kitchen ka. Hindi. Hindi mo si Miss Ponga. Malambot. Mainit-init. Asyupaw to. Kasi nasa kitchen ka Tinapay. O, tinapay, di ba? So, it's true. It's true has its own channel and method of getting at the mind. Huwag ka basta ng pakialamero, ibang says, masarap tong balot. Ay, hindi masarap yan. Papakinggan mo muna kung ano sasabihin sa balot. Di ba? Because we can always hear. Pwede ka mong makikinig bago ka mag-react. Remember, 5 senses ka, huwag yung po, makinig ka rin. Tama? So now here, sa Bisaya, dahil Michelle. Juan, Kapitulo 14, versikulo 23. Si Jesus mitubag o miingon kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako, magabantay siya sa akong pulong, o ang akong amahan mahigugma kaniya, o kami mo anha kaniya, o ang among puloy-anan himuon dinha kaniya. Wow! So, diha ba na magpuyo sa Diyos sa tuwa? Gwapo ka na
pinakamaglamig nga feeling sa buhay. Mas masaya ka pa sa unang halik mo sa girlfriend mo. Tandaan mo yan. Bakit? Lahat nasa sayo na. Yung ama at saka anak. Who will be against you? Mayroon, yung mga albero. Wala sa kanila yan eh. Wala sa kanila yun. So here, if a man love me, he will keep my words. Yun ang sabi. Each truth manifest themselves in various degrees. Kung nakita mo, may katotohanan sa nakita mo. Kaya sabi nga ng unang Juan, aming isinusulat, ang aming nakita, at aming napapakinggan, at aming pinapapatunayan. Ganon din naman sa iyong pananampalataya. Paano mo ngayon paniniwalaan yung iyong pinaniniwalaan kung wala kang nayakap na nakita? Sabi mo, mayroong purgatorio. Nakita mo? Ipatay ka na ngayon. Napakinggan mo kanina. Nagbasa ka? Hindi rin. Kaya nga gusto ko yung motto ng Rotary Club eh. Yeah, mayroon doon, is it the truth? Mayroon gano'n. Maganda yung motto nila. Salamat, Rotary. Pero hindi ako membro dyan. Pero kinukuha ko dyan dati sa grupo ng Organeta. Yeah, sa mga kumainanood na Rotarian, ako yung kasama ni late Edgar Belves, yung inyong naging photographer. Na si Will Art. Ako po yun. So, nagbago lang tayo ngayon ng destination from photographer to preacher. Pero dati na tayo preacher noon pa. Okay? So, its truth manifest themselves in various degrees according to the capacity of the recipient. According to the capacity of the recipient. Kaya nga, huwag mo isuot yung sapatos mo. Sapatos ng iba kasi ang sapatos mo, tulad ko, ay hirap hanapin kaya ang sapatos ko. Children's wear eh. Ipunta mo doon sa men's, wala akong makita. Ay, hindi ka naman ginakakaya yan. Ang pinakamainam, ko yung panglalaki talaga, yung menswear, na sapatos, kung 200 sa akin, 50 lang. Parehas din naman. Tignan mo, gano'n lang kasi yan. Kung sa menswear ka, size 7, almost 200 plus tax, 200 plus. Ipunta ako sa children's wear. 49 plus tax, wala pa 60. Kahit dalawa. Ba't ko ka nahiya? Hindi. So, according to the capacity of the recipient, ba't ko ipipilit doon sa menswear? Wala. Iyong 14 nga may sabihin na nakakita, punta ako sa mga bata, yung long sleeve ko 14. Diba? So, kaya ganito, kaya po gumagamit kami ng 4 na lingwahe para sa mga Ilocano, tapno maawatan na depende sa kapasidad ng nakikinig. Pero Ilocano ka, ipapilit mo din Tagalog. Ano yung magana? Ano yung magana? Saan ko maawatan? Tama? Yes. Kaya nga, kung kayong maging continuous to papunta ni sister ko, ibabalik ko yung pagkasines. Oo. Kasi kinuha ko lang kasi pagkasines, walang magbasa, walang marunong eh. Baka mamaya magkamali ako ng basa. Mahirap na sabihin lang binabastos ko, di ba? So, ganoon po yun. So, depende ho sa kapasidad ng nakikinig at sa paraan ng pakikinig. Pag nakinig ka, concentrate ka, huwag kayong mag-isip, ano kaya ulam mamaya? Ano kaya? Hindi ka talaga makapag-isip. Lalampas lahat yan. Diba? Yan yung sinasabi ni Sister Elvie kanina, masarap makinig kung pumasok sa isip. Diba? Nakahit na naman yung ating resource person. Nakahit na naman, di ba?
Hindi kasi yung ating resource person, hindi ko pinapapabasa kahit sa business ko yung outline. Wala mo nakakaalam sa outline na to. Except me and God. So, its truth manifests themselves in various degrees. Kaya nga, hindi mo ba nahalata yung nanonood ng TV, no? Pareha sila, lahat ay nanonood. Pagkatapos ng palabas, magkakituhan kayo. Ang ganda na ginawa ni Fernando po, no? Ay, hindi, mali. Parehas kinanood. Conforme sa degrees, di ba? Eh, di ba sabi ni Max Subang? Eh, hindi Max Subang yun, Max Alvarado. Nakatulog. Hindi yan si Max Subang. Ano yun? Singer yun ng Bisaya. Si Max Alvarado yun. Ang ganun ba? Pero parehas sila doon. Kaya nga, hindi nakapagtataka. Parehas kayo nagbasa ng Biblia, ibang pagkakaintindi. Yeah. Tama? Tama. Diba mo? Meron pa contest doon, wala. Depende sa recipient. Ano ba wag ito? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang nakarating sa'yo, for God so loved the world na. Mahal talaga ng Diyos ang mundo. Bakit nga? Basta mahal ng Diyos ang mundo. Bakit nga? Basta mahal ng Diyos ang mundo. Iyong isa naman, He gave His only begotten Son. O hindi, He gave His only begotten. Bakit ka binigay? Pero pagdugtugin mo, parehas silang dalawa. Pero nag-aaway. Binigay ng Diyos si Kristo sa mundo ito. Hindi mahal ng Diyos sa mundo. Yung isa, bakit binigay ng Ama si Kristo? Tapos, yun na yung paniniwala ko. Diba? Yung isa, ay hindi. Maniwala kay Kristo, hindi ka mapahamak. Nag-aaway sila tatlo. Pero parehas ka. May isang verse. Isang talata, tama? Depende sa kapasidad ng recipient. Tama? So, ang Diyos, hindi ho namimilit na tumayo ka mangaral. 3:1 ng Santiago, malaki ang parusa sa mga ngaral. Ako ba'y nakahanda? Ay, nakahanda ako. Diyan ako tinawagin. Hindi parusahan para bigyan ng regalo pagdating ng araw. Kaya tiis-tiis. So, depende ho sa recipient. Katulad ngayon, kay parehas kayo nakikinig dyan, pati ako nakikinig sa boses ko. Iba ang maaring ang umiiral sa iyo, puso. Maaring ang pinairal mo, mata. Maaring pinairal mo, feel na feel ko talaga. Feel na feel ko yun. Anong feel mo? Feel na pa yung gutom sa tiyan. So, 24, Sister Connie. John chapter 14, verse 24. He that loveth me, not keep not my sayings. And the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. Yun. Okay. He that love me. So dito, pag hindi mo pinaniwalaan yung mga bagay na hindi mo ginagawa, hindi mo sinusunod yung napapakinggan mo. He is telling us something that regarding spiritual truths. Kung naobserbaran mo yung sinabi kong tatlo kanina, na hindi sila nagkakaintindihan, pero parehas na bersikulo ang kanilang binasa, dahil depende nga sa dumating sa reception. So, he is talking about spiritual truths. The demand is fair. Kaya nga, hindi tayo pwede magkakapareha. Yun din ang sagot ko sa ibang pastor. Pastor, bakit pag ikaw nagbasa sa Biblia, iba yung tinatalakay mo, at kami naman iba rin. Yan po ang sagot, depende sa utos po natin at saka sa reception. But the demand is fair. Tinawag tayong maglingkod sa Diyos, tinawag tayong magsamba sa Kanya, tinawag tayong sumunod sa Kanya. The demand is fair. But the reception is different. Kung kulang pa rin yan, ganito. Sa pagtimpla ng kape, mayroon yung gustong dubol-dubol. Kami ni Prox minsan wala kasukat. Tama. Pero minsan gusto namin triple din, sobrang tamis. Kasi nga depende sa panlasa. Depende sa panlasa. But the demand is lasa. Tama? So the demand is fair. The demand is fair. Now here we go.
Ako magbasa nito. Ang hindi umiibig sa akin. Conditional o hindi? Conditional, di ba? Ang hindi umiibig sa akin, anong ginagawa ng mga hindi umiibig sa kanya? Makikita ba natin? Makikita natin. Ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Malalaman ba natin na kung tayo umiibig sa Diyos at saka yung isang tao hindi umiibig? Feel mo, di ba? Feel mo, di ba? So, alam mo, feel mo na yung hindi umiibig kay Kristo, hindi tumutupad. Hindi mo kailangan makipag-away. Hindi mo kailangan igiit. Katulad na sinabi ko sa pastor, hindi ko kailangan igiit sa iyo ang paniniwala ko. Basahin mo talata ito. Kahit nagpapastor ka pa. Maliwanag ang sagot niya. Revelation of affections. Marami ho kasi hindi na i-reveal na pagmamahal kasi kulang tayo sa pagmamahal. Katulad nung sinabi ko rin ng example. We do love because of benefits. We have a friends because of benefits. Pag wala ka na pakinabang, wala ka na rin kaibigan. Hanap ka naman ulit ng kaibigan para pakinabangan mo. Bagalit ka lang sa akin at maaaring ikaw yun. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin. So, yan pala sinabi ko, hindi ako nangangaral. Maging si Kristo sabi niya, ang salitang inyong narinig ay hindi akin. Kundi, saan? Sa amang nagsugo sa akin. So, si Kristo mismo, anak na yun na hindi niya inangkin. Inutusan lang ako ng Ama. Kaya nagpaulan na ako kanina, yung binabasa ko ay hindi akin, kundi kay Kristo. Si Kristo man sinabi din, ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Kaya nung pagdating sa Matthew 16:18, nung sinasabi niya, I will build my church, ang salita yun, hindi kanya, utos ng Ama. Hindi nagpatayo ng iglesia si Kristo. Kanya, kundi, ang nagpatayo yung Ama, kaya nga Church of God. Lumalapit na tayo doon sa mga nagtatanong. Kung maramdaman mo to, nakikita mo to, mahawakan mo ang scripture at pumasok sa tainga mo, then, pagkakataon mo ngayon. So dito, kailangan lang na maging malinis po ang ating pananaw. Malinis din po tainga natin. Hindi yung kung ano-anong pinapapakinggan mong bulong. Kasi hindi ka talaga makakarinig. Kasi sa oras na ikay magbasa ng Biblia at mayroon ka pang ibang pinapapakinggan, God is a jealous God. Bakit? Hindi ka ba makapagbasa ng Biblia na ikaw lang? Hindi ka ba makapag-pray na walang music? Wala, asan na yung sinseridad? Now here, the spiritual truth demands is faith. Kaso nga lang, but the explanation, dito na tayo magkakaproblema. Marami yung the demand is fair, sabi niya, magbigay tayo sa Panginoon. Totoo naman yun eh. Anong ibibigay mo? Pera? Hindi. Buhay mo. 12-1. 12-1 ng Roma. Living sacrifice. Buhay natin. Ngayon, pag yung ibang pastor mga magbigay kayo sa Panginoon, ibigay natin yung pera natin. Pabor sa kanya yun. Tama? Kaya maraming mga kapatirang nadidismayahan na pumunta sa mga iglesia dahil puro nakukuba sa offering. Nakukuba sa offering. Sa mga kapritso ng mga ngara.
Ha? Ulitin ko, kapritsyo ng mga ngaral, hindi o kapritsyo ng Biblia. Kapritsyo ho yan ng mga ngaral, hindi kapritsyo ng Biblia. Ilocano man, Sister Ellie. 1 Kapitulo 14, versikulo 24. Tidi agayat kanyak saan na atong palen dagiti sasaok. Ket ti sao anang ngegyo saan ko akukwa. No di ko kwati ni ama nangibaon kanyak. Yun, so pinapaliwanag niya lagi dahil lang doon isa nagtanong. Kaya dapat mo lang alamin kung ano yung tanong niya. No? So dito, spiritual truths demand is faith. But the demonstration, ano pang demonstration? Sabi ng pastor, magbigay kayo ng ikapo. Basahin niyo sa lumang tipan. Hindi naman sinasabi kung ano ang batas ng ikapo. Ang batas ng ikapo, yung ikapo ng ikapo, susunogin pa yon. Tanong ko sa inyo, sinong pastor ang nagsunog ng ikapo? Halimbawa, si pastor nakatanggap ng baka, nakatanggap ng ito, 10 baka tinanggap. Yung ikapo ng ikapo, 1 baka, ihandog mo rin. Sayang. Ha? Ibang demonstration Ibang demonstration. Sigurado marami magre-react nito. Dahil na-umpisa rin lang yan, may tanong sa akin, Pastor, tumatanggap ba kayo ikapo? Sabi ko, hindi ako Levita, Cebuano ako. Pilipino ako. Ang dili, mahagugma ka na ako, dili magabantay sa akong mga pulong. O ang pulong nga inyong hingdunggan, dili ako, kung dili iya sa amahan nga nagsugo ka na ako. Now, sa 14:25, let me read you this. These things have I spoken unto you, being yet present with you. So, ibig sabihin, yung mga salita ito, nandoon habang siya naroon. Sa panahon na yan, being present with you. Nais kong ipaalala sa inyo, during the time, he was telling about the conviction. He was demonstrating the truth. Pero ang mga demonstration ng karamihan mga pastor ngayon, iba. Ngayon, ang conviction ng mga pastor ngayon, iba. Conviction ng pera nyo. Mga kapatid, alam mo, si Sister Liman, mayaman to. Sis, sira na yung ating pintura. Kailangan ko ng, kasi utos ng Diyos sa akin na naginip ako, ikaw yung magbibigay. Nakikita mo, mga ganyan Mga ganyan patutsada. Totoo, pastor, naginip ka. Ano sabi ng Diyos yun? Hindi kasi sis, uunlad ang negosyo mo pag bumili ka ng pintura. Ba't hindi na lang siyang bibili ng pintura? O uunlad Wala pa pala. Oh. Tama? Pakinggan niyo po yun. Marami pong ganyan ng mga patutsada. Alam mo kapatid, Sister Hilaria, Binamen, mga iligado ako. Ang bait-bait mo talaga. Saka sa inyong kabaitan, kailangan mag-donate ho kayo ng 2 baka. Ay, mabait kayo Ang yaman-yaman niyo pa. Saka nasa Canada kayo. Talagang bibidyo siya ng Diyos. Alam mo kapatid, kasi marami tayong mga pagkakainin. Yung pala. Yung pala. Ay, nako. But here, Jesus was trying to convict someone who was asking. The same manner as now, Jesus, even though He is now at the right hand of God, His word is still convicting us the way how He convicts during His time.
Hindi ito conviction tungkol sa pera, tungkol sa pagpapaganda ng iglesia, kundi sa pagpapaganda ng templo na ikaw yung titirahan ng ama at ng anak. Walang saysay po yung gumanda ng ating iglesia kung ikaw naman mismo ay nagpapasasa sa mga bagay na hindi maganda. Ako magbasa nito. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo. Samantalang ako'y tumatangang kasama pa ninyo. Samantalang ako'y tumatangang kasama pa ninyo. Eh, sino ba yung tinutukoy niya rito? Yung kaharap niya. Mga kaharap niya during that time. At present. Sinasabi ko, huwag tumatahan pa ako sa inyo kasi magkaroon ng parting time. Spiritual truths demands must be to a capacity appropriate to this special kind of truth. Di ba lagi tinaghanap ng special? The truth is, pag susunod tayo sa gusto na sa utos ni Kristo na isinugo ng Ama sa Kanya, ang sabi niya, kami manahan sa iyo. Iwan ko lang kung appropriate para sa iyo. Siyempre sabihin mo, gusto ko yan. Gusto ko yan. Sino bang ayaw? Mayroon ba? Lahat gusto niyan. It must be to a capacity appropriate to this special kind of truth. Sa Ilocano pa yan, tawag dito, kakaiba. Ayan. Ano sa Ilocano yung kakaiba? Yung iba. Ibang katotohanan, ang katotohanan isinasabi ni Kristo dahil ang sinasabi ng mga parasyo at mga sa audisyon noon ng mga namumuno sa panahon na yun, sa relihiyon, ay iba. Iba ang conviction nila, puro pera, puro pera, puro pera. Hindi lang ngayon, noon pa man nangyari na yan. Kaya wala kang makikita. Yung mga malalaking relihiyon ngayon, puro pera yan. React. Kasi nga, mas nauna sa kanila yung offering kaysa pagturo ng salita ng Diyos na tama. Dagitoy, aman ba na insaot kada kayo? Ita, adaakpay kada kayo. Ita, adaakpay kada kayo. So from here, spiritual truths has not been revealed to us unless we have experienced which it is fitted to grow. Kaya kung sa pakiramdam mo, nag-grow ka sa pakikinig, stay with it. Kung nag-grow ka sa pagbabasa sa pamagitan ng mata, pumasok sa isipan mo, kahit mata lang binabasa mo, stay with it. Kung nag-grow ka, saan? Ibang gift to, pag nahipot mo lang yung Biblia, minsan, kahit na hindi ka makipag-usap sa Diyos, makakatanggap ka ng mensahe sa Diyos. Kung nag-grow ka, dahil pupasok sa isipan mo, nakikita mo, nahawakan mo pa, sa pagmamahal, natututo ka. Ano bang kulang? Nang dahil sa salita, huwag ka na rin magsalita dahil meron na salita na gawa. Sundin mo lang kanyang salita para hindi ka magkasala. Kasi ang dila ho, buti pa yung mga ibong, pwede nating maturuan. Balik! Pag tinuruan mo lang iba yan, sabi mo, pag may dumating, pangit! Yun yung sabihin niya, pangit! Yun ang naituro ko eh. So, balik, ang dila na napakamaliit ay hindi pwedeng turuan. Nasa aklat po yan na Santiago. Kining butanga, mga butanga, ginapulong ko kaninyo, sa nagapuyo pa ako, uban kaninyo. Kasi malapit na ito magpaalam, malapit na magpaalam si Kristo dito, nagpahaging na during the time. Pero bago tayo magwahiwalay, pakibasa po na Sister Elvio na nasa atin.
Ayan mga kapatid, sabi nga po, bago tayo maghiwa-hiwalay, ngayong umaga na ito, pasalamat po tayo sa Panginoon na kung saan siya po ay lagi tayong nabibinyayahan, nabibendisyonan, at ganun pa man po, ang papuri po lagi ay sa Panginoon. So, salamatan po natin ng mga kasama po natin ngayon sa pag-worship. Sila po sina Benjamin Alicado, Hilaria Alicado, Marjorie Signey, Proceso Backwal, Brenda Villaneda, Michelle Laurente, Lerma Damias Miran, Kia Shanice Andaya, Lisa Bailen, Redenjoy Baldonado, Vanessa Ebrio, Shane Carnate, Connie Calix, Gags Bacalso, Jumalin Escaliona, Ruben Aballaneda Tomakin, Marina Signi, Gloria Villaneda Balmaceda, Imelda Escaliona, Karen Cafilas Kilaan, Maribel Canillas, Love Maika, Evelyn Manzano Fabre, and Jonathan Bandong. Maraming salamat po. Sana ipagpatuloy po ninyo ng pakikinig at pagbabasa po ng Biblia dahil dyan lang po tayo maipag-asa. Maraming salamat po. Muli, mga kapatid, mga isol, mga partidos, mga kamag-anak, pariente,